Very good, Patricia. That was the nicest photoshoot I've ever done so far. Papuri ng sikat na photographer kay Patricia. Matapos ang kanilang photoshoot para sa cover ng isang sikat na magazine. Pagkaalis ng Latinong photographer, ay agad na kinuha ni Patricia ang kanyang cellphone. Siniguro muna niyang walang taong malapit bago niya hinanap ang numero ng kanyang kaibigan na si Danny. Si Patricia ay 24 years old at isang sikat na international model, kung saan-saang bansa na rin siya nakakaabot tulad na lamang ng kasalukuyang photoshoot niya na ginaganap sa Bali, Indonesia. Maraming photographers ang naghahabol at naguunahan upang ma-feature si Patricia sa kani-kanilang mga portfolios, magazines at marami rin ang nag-aagawan sa kanya upang maging brand ambassador ng iba't ibang luxury brands. Simple lamang ang dahilan. Una, napakaganda ni Patricia. Marami ang nagsasabing hindi nakakasawang tignan ang kanyang kagandahan. Pangalawa, professional ito at masipag. Ito ay dahil passion na talaga ni Patricia ang pagmamodel noon pa man. Dalagita pa lamang siya ay pangarap niya ng ma-feature sa mga cover ng iba't ibang magazine. At ngayon ay nakamit na niya ang pangarap na iyon. Ngunit, sa kabila ng mga pagtitingalang natatanggap ni Patricia, ang hindi alam ng mga fans ng dalaga ay mayroon itong napakahalagang sekretong tinatago. Mommy, are you done with your work? Masiglang sagot ng isang batang babae sa kabilang linya. Yes, Eva. How's your day? Para bang nawala ang lahat ng pagod na iniinda ni Patricia matapos marinig ang boses ng kanyang anak. Tama. Mayroong anak si Patricia. At walang ibang nakakaalam nito maliban sa kanyang matalik na kaibigang si Danny na siyang nagbabantay rito. I really like my new teacher, Mommy. He's so kind and strong. Sagot ni Eva na siyang nagpakunot sa noo ni Patricia. Strong? Takang tanong ni Patricia. Yes, Mommy. When my feet hurt during our PE class, teacher carried me until we reached our classroom. Napaubo naman si Patricia matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak. It seems like you really like him. Pero anak, don't get too close physically, okay? Remember what I taught you. Ayaw namang manghusga ni Patricia. Ngunit sa panahon kasi ngayon ay kailangan ng magdoble ingat. Mahirap nang magtiwala sa kung sino-sino. Lalo na't dumarami na ang mga krimeng nagaganap. Yes, Mommy, but I swear he's very kind. Napangiti na lamang si Patricia. Nasaan naman ang tito Danny mo, anak? Can I talk to him? Agad ngang inabot ni Eva sa kanyang tito Danny ang cellphone. Pagkatapos makuha ang cellphone ay lumakad na nga palayo si Danny sa kanyang inaanak dahil sensitibo na ang mga pag-uusapan nila ni Patricia. Bakla, ano? Napag-isipan mo na ba kung anong gagawin mo tungkol doon sa arranged marriage na gusto ng daddy mo? Bungad ni Danny. Tulad ng sabi ni Danny, ay ilang marriage proposals na ang naipadala kay Patricia. Proposals ito ng mga bigating bachelors sa iba't ibang industriya, ngunit walang interes ang dalaga na patulan ang mga ito. Malamang, ayoko. Pero pansin ko lang parang mas dumadami yung pinapadala ni Daddy at parang madalas niya na akong kulitin ngayon. Knowing him, baka pwersahin niya na ako kapag napikon siya. Alam mo namang ayaw kong makasal sa hindi ko mahal. Reklamo ni Patricia. Napabuntong hininga na nga lamang si Danny. Naintindihan niya ang reklamo ng kanyang kaibigan at matagal na rin nilang napag-usapan ang isang malaking solusyon na kanilang naiisip. At ito ay ang pagpapakasal. Kung ikakasal si Patricia sa kanyang baklang kaibigan, malaking advantage ito
dahil kakaunti lamang ang nakakaalam na bakla si Danny at hindi rin ito halata sa unang tingin. Ito rin ang dahilan kung bakit piniling itago ni Patricia si Eva. Magiging malaking isyu kasi kapag nalaman ng media na nagkaroon siya ng ka-one night stand, nabuntis at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang misteryosong baby daddy ng kanyang anak. Okay lang ba sa iyong maikasal sa akin? Concern na tanong ni Patricia kay Danny. Hay naku te, oo naman. Kaya umuwi ka na dito as soon as possible para ma-process na natin ang marriage contract at kasal natin. Natatawang saad ni Danny. Natawa na lamang si Patricia, saka naghanda na sa kanyang susunod na photoshoot. Pagkatapos ng 2 araw, ay nagkaroon na nga ng pagkakataon si Patricia na makauwi sa Pilipinas at makasama ang kanyang anak. Sa panahong iyon ay agad rin nilang inasikaso ang kanilang kasal. Hindi naging tutol ang ama ni Patricia dahil mataas rin naman ang tingin nito kay Danny. Ang tagal naman, mag-iisang oras na ata tayong naghihintay dito. Bulong ni Patricia kay Danny. Kasalukuyan kasi silang nasa munisipyo at kanina pa nila hinihintay ang dokumentong dapat nilang pirmahan. Ewan ko nga nagkakagulo kanina parang may nawawala daw. Hayaan mo na, hintayin na lang natin. Pabalik na bulong ni Danny. Maya-maya ay lumabas na rin sa wakas ang sekretarya, dala ang maraming piraso ng papel. Nauna si Danny na pumirma. Ngunit bago pa man makuha ni Patricia ang ballpen na hawak ng kanyang kaibigan, ay biglang tumunog ang cellphone ni Danny. Nang sagutin ito ni Danny, ay agad na nanlaki ang mga mata ng binata. Dahilan upang maagaw niya ang atensyon ni Patricia. Anong problema? Tarantang tanong ni Patricia. Bilis na bakla, si Eva, bigla rin nagkalagnat at may kataasan ng temperature. Sambit ng sekretarya sa kainabotang papel malapit kay Patricia. Dahil sa sinabi ni Danny, ay agad na nataranta si Patricia. Hinanap na lamang niya ang kanyang pangalan at agad itong pinirmahan nang hindi binabasa ang buong nilalaman ng papel. Pagkatapos noon ay dali-dali silang nagtungo sa hospital kung saan dinala ng nani si Eva. I'm sorry for worrying you, Mommy and Tito. Malungkot na sambit ni Eva sa 2 nakakatanda sa kanyang harapan. Ano ka ba anak? It's okay. We're glad that you're fine. Malambing na sagot ni Patricia habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Agad namang napalinga si Patricia sa paligid upang obserbahan ang mga taong napapadaan. Baka kasi biglang may makakilala sa kanya at magkaroon naman ng issue. Huwag ka nang kabahan, te. Kasal na tayo, di ba? Pabirong bulong ni Danny nang makita ang kinakabahang mukha ni Patricia. Isa pa, kahit may makakita sa'yo dito, alam naman nilang anak ko si Eva. Para namang agad kumalma si Patricia dahil sa narinig. Isang artista si Danny. At alam ng lahat na anak nito si Eva. Tulad kasi ni Patricia, ay mayroon ring tinatago si Danny sa media. At ito ay ang totoo nitong kasarian. Nagkaroon na rin ng issue noon tungkol sa haka-hakang hindi straight si Danny. At nagdulot ito ng malaking gulo sa mga magulang at fans niyang hindi siya matanggap. Kaya naman, para humupa ang iskandalo, ay ginamit na rin ni Danny ang pagkakataon upang irehistro si Eva sa kanyang pangalan at sabihing anak niya ito sa isang babaeng gusto niyang panatilihing confidential ang pangalan. Ngayong kasal na sila, maaari nang umaktong ina si Patricia sa sarili niyang anak nang walang masyadong issue. Pagkatapos makatulog ni Eva, ay lumabas muna sina Danny at Patricia upang magkape. Masaya ako at
Okay na ang lahat ngayon, Danny. Hindi ko na kailangang itago si Eva at hindi ka na rin makakatanggap ng mga bash galing sa pamilya at fans mo. Kasi ngayon, kasal na tayo. Natawa naman ang dalawang magkaibigan dahil sa sinabi ni Patricia. Hay, naku bakla. Titiisin ko na lang ng kaunti itong trabaho ko at kapag kaya ko nang magtayo ng sarili kong business, titigil na ako sa pagiging artista at mabubuhay ng malaya. Siyempre, kasama ko pa rin kayo ni Eva, no? Totoong pamilya na ang turing ko sa inyong dalawa. Napangiti na lamang si Patricia habang nakikinig kay Danny. Excited rin siyang makitang matupad ang lahat ng pangarap ni Danny. Ngunit biglang napaisip si Patricia. Kung si Danny ay may plano na para sa kanyang future, hanggang kailan naman kaya may tatago ni Patricia ang tungkol sa kanyang anak? Pagkatapos ng gabing iyon, ay na-discharge rin si Eva. Nagpahinga lamang sa bahay ng 2 araw at pumasok na uli ito sa school dahil excited nga raw itong ipasa ang kanyang mga assignment. Kilala mo ba kung sino ang teacher ni Eva? Tanong ni Patricia habang sabay silang kumakain ni Danny sa hapag matapos masundo si Eva ng school bus. Oo, bakit? Ay nako, kung pwede nga lang ako nang maghatid sundo kay Eva eh. Ang pogi ng teacher ni Eva. Uwian na pero fresh na fresh pa rin kapag sinusundo ko ang bata. Feel ko, mas gwapo siya kapag kakarating lang ng school. Napailing na nga lamang si Patricia dahil mukhang hindi lamang ang anak niya ang mayroong magandang impresyon sa gurong ito. Sira ulo, may malaki pa tayong problema ngayon kasi magre-resign na daw ang nani ni Eva at uuwi sa probinsya. Saan naman kaya tayo makakahanap? Ang hirap nang magtiwala sa kung sino-sino ngayon. Napakamot naman ng ulo si Danny matapos marinig ang sinabi ni Patricia. Ikaw ang unang nagtanong. Kaloka. Pero regarding sa nani, kaya naman nating magpalit-palitan muna. Sa ngayong wala pa tayong nahanap. Napatango si Patricia dahil may point ang solusyong binigay ni Danny. Natapos na rin naman niya ang halos lahat ng mga malalaking events at photoshoots. Curious ka ba doon sa teacher? Kasi laging bukang bibig ni Eva. Huwag kang mag-alala, bakla. Mabait talaga yun at passionate sa trabaho. Ako na ang nagsasabi. Wika ni Danny, saka itinaas ang kanyang kamay na para bang nangangako ito. Hindi naman sa pinag-iisipan ko ng masama. Nung una, oo. Pero ngayon, talagang curious lang ako kung anong meron sa teacher na yon. Dahil halos araw-araw na lang siyang bukang bibig ni Eva. Salos ka? Asar ni Danny. Anong selos? Hindi Kabadong sagot ni Eva saka umiwas ng tingin at nag-focus na lamang sa pagkain. Pagkatapos kumain ay nagmadali na ngang maghanda ang dalawa para sa kani-kanilang mga shooting. Paalis na sana sila nang biglang mag-ring ang cellphone ni Danny. Habang hinihintay na matapos si Danny sa pagkikipag-usap sa taong nasa telepono, ay naupo na lamang si Patricia sa sofa. Para kasing bigla siyang kinabahan. Nitong mga nakarang araw kasi, sa tuwing may tumatawag kay Danny, ay laging nagkakaroon rin ng problema. At tama nga ang kutob ni Patricia. Dahil nagmamadaling bumalik si Danny sa kanya at baka sa mukha nito ang kaba. Patricia, Diyos ko, mukhang ayaw ni Lord na maging payapa tayo. Yung marriage contract natin. Nagkamali sila ng pag-record. Nangunot na lamang ang noon ni Patricia matapos marinig ang sinabi ni Danny. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung araw na ikinasal tayo? May nag-file rin ng marriage contract tulad natin at hindi nila napansin na nadoble pala ang pangalan mo. Nailagay ka rin as bride ng isang groom at doon pa talaga nakapirma. Hindi sa contract natin. Napatawa na nga lamang ng bibig si Patricia sa gulat
at napahimas na lamang ng kanyang ulo. Sila na ata ang pinakamalas na tao sa mundo. Dahil sa dinami-dami ba naman ng ikakasal sa mundo, sa kanila pa talaga nangyari ang isang bagay na akalain mong imposible. Naunang umalis si Danny dahil mayroon pa siyang isang importanteng meeting. Sobrang bad trip si Patricia habang nagmamaneho papunta sa munisipyo dahil sila ang dahilan ng pagkakamali na nangyari sa marriage certificate nila ni Danny. Ngunit pagkarating doon, ay natanggap lamang ni Patricia ang balitang na si Sante na pala ang trabahanteng iyon dahil sa malaking pagkakamaling nagawa nito. Para nga atang ito ang pinakaunang beses na nangyari. Ang nakakalokang pagkakamali na iyon sa balat ng lupa. At gustong bigyan ni Patricia ng Guinness World Record ang empleyadong iyon. Panay ang paghingi ng tawad ng mga taong nasa munisipyo. At dahil hindi naman masamang tao si Patricia at alam niyang sobrang hectic ng trabaho nila, ay kumalma na nga lamang siya at pinatawad na lamang sila. Maayos rin naman agad natin ito, right? Nag-aalalang tanong ni Patricia. Opo ma'am, kailangan lang po nating makausap yung husband niyong nasa certificate na yan. At after legal procedures, maayos po natin. Pangako pong ipaprioritize namin ang case nyo at i-assist namin kayo mula sa registrar hanggang sa tuluyan na po nating maayos ang marriage certificate nyo ni Sir Danny. Napatango na lamang si Patricia. Wala naman na rin siyang magagawa kundi ang makisama dahil na-realize rin niyang may pagkakamali rin sila ni Danny. At iyon ay hindi nila maiging tinignan ang mga pinirmahan nila nung araw na yon. Tahimik na hinintay ni Patricia ang pagdating ni Joseph Torralba, ang lalaking aksidentally niyang naging asawa. Mag-iisang oras rin siyang nabagot sa kakahintay hanggang sa lumitaw na nga ang lalaking kanyang hinahanap. Sir Joseph, maraming salamat at dumating na rin ho kayo. Dito po tayo, sir. Masiglang bati ng isang babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Patricia nang makita niya ang mukha ng lalaking kanyang naging asawa. 5 taon na ang lumipas, ngunit hindi maaring magkamali si Patricia dahil kilalang kilala niya ang gwapong mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Ito ang mukhang akala niya'y tuluyan ng mabubura sa kanyang isipan. Ang lalaking naka one night stand niya noon na siya ring ama ni Eva. Nanginig ang mga kamay ni Patricia, dala ng gulat at kaba. Ngunit tulad niya ay gulat na gulat rin si Joseph at mukhang nakilala rin siya. Hello, long time no see. Awkward na bati ni Patricia habang panay ang pagtingin sa paligid. Magkakilala po kayo? Magkaibigan po kayo? Takang tanong ng babae. Napalunok naman si Joseph ng laway bago sumagot. Yes. Ay, buti naman po kung ganon. Mas madali po nating maayos ang mga marriage certificate nyo. Pasok po muna kayo sa office para makausap natin sila attorney. No. Biglang sagot ni Joseph, dahilan upang mapatigil si Patricia at ang babae. Po? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Ayaw kong ayusin. Deklara ni Joseph, dahilan upang manlaki na nga lamang ang mata ng mga taong nasa kanilang paligid. Sorry? Anong sabi mo? Nasisiraan ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Patricia dahil mukhang hindi pa rin natatapos ang mga nakakagulat na pangyayari sa araw na ito. You heard it. Hindi ko gustong ayusin ang marriage contract namin. Pag-uulit ni Joseph, dahilan upang tuluyan na ngang magkagulo sa opisina. Nakailang kumbinsi man sa binata, ay hindi pa rin nila ito naidaan sa masinsinang usapan. Gustong idaan ni Patricia ang lahat sa korte, ngunit magiging dahilan lamang ito upang makuha niya ang atensyon ng media. Worse, baka matunugan pa nito ang tungkol kay Eva
At mas lalong panghawakan ang gusto nitong manatiling kasal kay Patricia. Diyos mio! Mukhang pinaglalaroan nga talaga kayo ng tadhana. Hindi makapaniwalang singhal ni Danny matapos ikwento ni Patricia ang lahat ng nangyari. Napahimas na lamang ng ulo si Patricia. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Magkikita kami bukas para masinsinan ko siyang makausap. Sabi ko maaga kasi may shooting ako, pero tumanggi kasi may trabaho raw siya kaya hapon na lang. Ewan ko ba kung paano ako nagkagusto sa lalaking yun noon? May sayad ata yun sa utak eh. Ines na singhal ni Patricia. Halos hindi nakatulog ng maayos si Patricia noong gabing iyon dahil sa kakaisip sa nangyari. Kinabukasan, matapos ang kanyang appointment, ay nagtungo naman si Patricia sa restaurant na siyang napag-usapan nila ni Joseph. Pagkapasok ni Patricia ay naroon na ang binata. Hindi pa man siya napapansin ni Joseph, ay para bang may kung ano ng epekto kay Patricia ang gwapong lalaking tahimik na nakaupo. Para bang biglang naging mabagal ang takbo ng oras. At ang lahat ay baliwala lamang maliban kay Joseph. Nang sa wakas ay nagtama ang kanilang tingin, ay napahawak na lamang si Patricia sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng pagtibok nito. Diyos ko, huwag mo namang sabihin hanggang ngayon ay may gusto ko pa rin sa kanya. Bulong ni Patricia sa kanyang sarili bago naglakad patungo sa mesa ni Joseph. Hi, pasensya na at medyo nalate ako. Traffic kasi. Sambit ni Patricia sa kanaupo. Don't worry, it's okay. Marahang sagot ni Joseph. Mas kalmado ito kumpara sa mood nito kahapon. Joseph, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. This time, nakikiusap ako sa'yo. Please, cooperate with us. Wika ni Patricia. Napayuko naman si Joseph, saka malungkot na ngumiti. I'm very sorry for the trouble I've caused yesterday. Masyado lang akong nagulat dahil after 5 years, nagkita rin tayo uli. But I guess, this time, huli na ako. Kumunot naman ang noo ni Patricia. Anong ibig mong sabihin? Matagal na kitang gustong makita uli, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi rin ako palanood ng TV at wala akong kaide-ideya noon na isa ka palang model. When I saw you again yesterday, parang sandali akong nawala sa sarili ko. I'm so sorry. Malungkot na saad ni Joseph. Pero may fiancé ka na ngayon at ganun rin ako. Kalmadong sagot naman ni Patricia. Tumango naman si Joseph bilang tanda na naiintindihan niya ang sinasabi ni Patricia. Do you love him? Diretsahang tanong ni Joseph. Oo naman, sagot ni Patricia. Napaiwas ng tingin si Patricia. Totoo namang mahal niya si Danny, ngunit bilang kaibigan nga lamang. Muling tumango si Joseph. Then, kailan natin pwedeng masikaso ang mga papeles? It would be better kung pareho tayong hindi hectic ang schedule. Well, ako, pwede ko namang i-adjust ang mga appointments ko. Pero parang ikaw hindi. Pwede ko bang malaman kung anong trabaho mo? Usisa ni Patricia. Napangiti naman si Joseph. I'm a kindergarten teacher. Napatakip ng bibig si Patricia dahil sa gulat. Hindi kasi halata sa itsura ni Joseph na isa pala itong guro. Really? Oh my gosh! I did not expect that. Puro party, gala at club tayo noon. So talagang nakakagulat yan Natatawang saad ni Patricia. Muling nanumbalik kay Patricia ang huling pagkikita nila ni Joseph sa Siargao 5 years ago. Actually, hindi iyon ang unang beses na nakita sila dahil palaging nagtutuos ang landas nila sa iba't ibang mga lugar. Dahil dito, para bang namuo ang interes nila para sa isa't isa.
At nang muli silang magkita sa Siargao, ay kinuha na nga nila ang pagkakataong ito upang makausap ang isa't isa. Ang problema nga lang ay hindi totoong pangalan ang binigay ni Patricia kay Joseph. Dala na rin ng pag-iingat. Hindi rin plinano ni Patricia na mangyari ang gabing hindi nila inaasahan. I realized that my passion was to teach and I love children. Kaya naman sinikap kong makapagturo sa isang school. Hindi naman ako na-disappoint dahil kahit na mahirap, na-enjoy ko naman ang trabaho ko. Masayang sagot ni Joseph. Napangiti naman si Patricia sa kanyang narinig. Kung hindi siya nagkakamali, anak ng isang mayamang businessman si Joseph at negosyo ang pinagkakaabalahan nito noon. Kung ikukumpara niya ang paraan ng pagkukwento ng binata, masasabi ni Patricia na mas masaya si Joseph ngayon kumpara sa dati. Hindi na masyadong napahaba ang kanilang kwentuhan dahil dumidilim na at siguradong hahanapin ni Eva ang kanyang ina. Sabay na tumungo ang dalawa sa car park kung saan nakaparada ang pareho nilang sasakyan. Joseph! Parehong napalingon sila Patricia at Joseph sa kanilang likuran matapos marinig ang matinis na boses ng isang babae. Makinis ang kutis nito, petite, at may pagkaklingi dahil agad itong kumapit sa braso ni Joseph. Clarissa, Gulat na sambit ni Joseph, saka napalingon kay Patricia. si Clarissa, fiancé ko. Sandaling natameme si Patricia dahil hindi niya inaasahang makikilala niya ang babaeng kanina niya pa kinaiinggitan. Ganun ba? Hello, Clarissa. I'm Patricia. Kinakabahang sambit ng dalaga saka sumubok na makipagkamay. Hi! Nakwento ka ni Joseph sa akin. She's so pretty, love. Hindi mo naman sinasabi sa akin na ganito pala siya kaganda sa personal. Masayang sambit ni Clarissa saka kinurot si Joseph sa tagiliran. Awkward namang natawa si Patricia dahil sa sitwasyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o maalarma dahil sa sinabi ni Clarissa. Sige una na ako sa inyo. Sambit ni Patricia saka binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Patricia, Napalingon naman si Patricia sa binata bago pumasok sa kanyang kotse. Bahagya pa siyang kinabahan sa sasabihin nito, lalo na't kasama nila si Clarissa. Ano yon? Nakangiting tanong ng dalaga. Napaiwas naman ang tingin si Joseph. wala. Salamat sa pagpunta at sorry ulit. Napangiti naman si Patricia na para bang may halo rin itong kirot. Para bang may nararamdamang panghihinayang si Patricia sa kanyang dibdib. Tulad ng sinabi ni Joseph kanina, huli na ang lahat. Ano man ang naiiwang feelings nila sa isa't isa, hindi na ito maaring pairalin ni Patricia dahil may babae nang pinangakuan si Joseph na makasama habang buhay. Walang anuman. Thank you rin sa inyo. At tuluyan na ngang pumasok si Patricia sa kanyang kotse, saka agad na nagmaneho paalis. Sa kabilang banda, parehong bagsak ang mga balikat nila Clarissa at Joseph nang makapasok sila sa kondo. Para bang pagod na pagod sila mula sa isang mahabang biyahe, kahit na halos 10 minuto lang naman ang layo ng restaurant sa kanila. Maya-maya, marahas na hinagis ni Clarissa ang kanyang wig sa sahig. Naibunyag naman ang kanyang totoong buhok na army cut. Gustong matawa ni Joseph sa kanyang kaibigang si Cleo na nagpapanggap bilang babae. Ngunit masyado siyang malungkot ngayon. Kaya naman naupo na lamang siya sa sofa saka bumuntong hininga. Kailan kaya matatapos ang kalbaryong ito? Bulong ni Cleo sa kanyang sarili gamit ang kanyang malalim at totoo niyang boses.
Nakatulala lamang siya sa siling ng kondominium, suot ang pulang bestida na ngayon ay nakakatawang pagmasdan dahil kita na ang kanyang army cat na buhok. Alam mo, isuot mo kaya muna ang wig mo. Suot-suot mo yung dress na yan tapos kalbo ka naman. Agad na sinipa ni Cleo si Joseph, dahilan upang matawa na lamang sila. Sino ba kasi ang may kasalanan kung bakit kailangan kong magpanggap na babae? Di ba ikaw kasi, nagpagawa ka ng fake identity ng isang asawa na hindi naman talaga nabubuhay dito sa mundo. Ines na reklamo ni Cleo, saka inayos ang kanyang upo at nagdekwatro. Ang galing mo nga kanina eh. Hindi nahalata ni Patricia na may sandata ka palang tinatago. Muling asar ni Joseph na siyang sinamaan lamang ni Cleo ng tingin. Napabuntong hininga naman si Joseph, saka isinandal ang kanyang ulo sa sofa. Bakit ngayon ko lang siya nakita? If only I tried harder to find her. Baka sakaling ako pa ang maikakasal sa kanya. Napakamot naman ng ulo si Cleo, saka agad na kinuha ang 2 can beer sa ref. Nilapag niya ang isa sa mesa upang ibigay kay Joseph. Hindi ba't ikaw ang nagsabi noon na hindi mo na siya kailangang hanapin dahil dadalhin uli siya sa'yo ng tadhana? Kasi lagi namang nangyayari yun. Palaging nagtutuos ang landas niya noon eh. Sagot ni Cleo na may bahid ng pangaasar. Yes, and I promise to myself na kapag nangyari yun ay hindi ko na ulit siya hahayaang makawala. Nangyari naman eh. Pinagtagpo uli kami but things are different now. May iba na siyang gusto. Napakamot na lamang si Cleo sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang matalik na kaibigan. So ano? Itutuloy mo pa rin ba yung fake identity na ginawa natin para sa asawa mo sa papel? Alam kong wala kang ibang babaeng gustong pakasalan. Pero kung may fiancé na si Patricia, wala ka lang magagawa. Unless gusto mong maging kabit. Natatawang sambit ni Cleo. Masama naman siyang tinitigan ni Joseph dahil mukhang inaasar na naman siya ng kanyang kaibigan. Clarissa Montenegro. Ito ang pangalan ng babaeng dapat ay nakasaad sa kanyang marriage contract. Pero hindi niya lubos maintindihan kung bakit na doble ang pangalan ni Patricia sa 2 marriage contract. Para bang gawa ito ng tadhana upang muli silang magkita pagkatapos ng 5 taon. Pero kung hindi na sila maaari pang magsama, bakit pinagkita silang muli? Ito ang tanong na araw-araw na bumabagabag kay Joseph. Madaling naayos ang nagkagulong marriage contract at sa wakas ay legal na nga silang mag-asawa ng kani-kanilang mga partner. Pagkatapos nito ay hindi na muling nagkita sina Joseph at Patricia dahil wala na rin naman silang dahilan upang gawin iyon. Pareha silang nanghihinayang. Maging si Patricia ay halos araw-araw nagraran kay Danny. Kung mas inagahan nila ang paghahanap kay Joseph noon at hindi ipinaubaya sa tadhana ang lahat, mag-iiba kaya ang kanilang sitwasyon. As usual, Patricia, you're magnificent. Ayan, napakarami na naman nating invitation na natanggap. Maging sa grand ball ng mga business elite, naimbitahan tayo. Nakaka-excite. Masayang iwinasiwas ng manager ni Patricia ang envelope galing sa isang kakilala nilang businesswoman. Kailangan ko ba talagang umattend? Parang ang irrelevant ko naman kasi sa event na yan. Komento ni Patricia na siyang naghahanda na rin paalis. Ay, ano ka ba? Hindi mo naman ipinagpilitan ang sarili mo eh. You are invited. Kaya dapat lang na andun ka. Kasi hindi lahat iniimbitahan dito. Isa pa, this is an opportunity to expand out connections. Excited na saad ng kanyang manager, dahilan upang matawa na lamang. Sige, pupunta ako. Nakangiti niyang saad at napahiyaw naman ang manager sa tuwa. Habang pinapanood ang masaya niyang manager, napangiti na lamang si Patricia.
Siguro ay ito na rin ang pagkakataon upang makapag-unwind siya at mawala na nga sa isip niya si Joseph. Oras-oras na lamang kasi itong nagtitrespass sa kanyang isip. Habang nagmamaneho pa uwi, kalmadong nakikinig lamang ng mga kanta si Patricia nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ilang segundo lamang itong tinitigan ni Patricia at ayaw sanang sagutin dahil hindi nakasave sa kanyang contacts ang numerong iyon. Ngunit nang paulit-ulit na itong tumatawag, ay sinagot na lamang niya dahil mukhang emergency ito. Good morning, ma'am. This is Nurse Angel from Grace Academy. Mari ko po bang makausap ang isa sa guardian ni Miss Eva Tolentino? Magalang na tanong ng nurse. Agad namang namuo ang kaba sa dibdib ni Patricia dahil wala namang ibang dahilan kung bakit tatawag ang isang nurse sa kanya. Maliban na lamang kung nasa ospital ang kanyang anak. Speaking, I'm her stepmother. Pagsisinungaling ni Patricia dahil iyon naman talaga ang kanilang sitwasyon. Okay ma'am, maaari niyo na po bang sunduin si Eva? Na-injured po siya kanina habang naglalaro ng soccer. Nagamot na po siya but she needs to rest well kaya maaga po sana siya i-dismiss ng teacher niya. Paliwanag ng nurse. Nanlaki ang mga mata ni Patricia sa narinig. Imbes na magtanong pa ng kung ano-ano, ay mabilis siyang umikot sa kalsada upang palitan ang daanan upang magtungo sa school ng kanyang anak. Pagkarating sa Grace Academy, ay dali-daling nagtungo si Patricia sa clinic upang makita ang kanyang anak. Hindi pa man nakakapasok si Patricia sa pinto, ay napaatras na siya nang makita ang pamilyar na lalaking nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang natutulog na anak. Joseph? Hindi makapaniwalang saad ni Patricia sa kanyang sarili. Gulong-gulo ang kanyang isip sa kakahula kung paanong naroon si Joseph. Bakas pa sa mukha nito na sobra itong nag-aalala sa bata. Coincidence lamang ba? O alam nitong anak nila ang bata? Mrs. Tolentino? Malambing na sambit ni Nurse Angel sa babaeng nakaharang sa pintuan. Pasensya na. Agad na sagot ni Patricia saka gumilid. Nang makita niya ang nameplate ng nurse at malamang si Nurse Angel ito, ay agad niya itong pinigilang maglakad. Nurse, bakit nandito ang lalaking yun? Tensyonadong tanong ni Patricia. Saka itinuro si Joseph gamit ang kanyang nguso. Si Sir Toralba po yan, ma'am. Siya po ang advisor ni Eva. Nakangiting sagot ni Nurse Angel. Ano? Laking gulat ni Patricia sa sagot ng nurse. Napalingon na lamang si Patricia sa mag-amang nasa loob. Hindi niya lubos maisip na ang teacher na laging bukang bibig ng kanyang anak ay siya rin palang tunay nitong ama. Para bang nawala ng lakas ng loob si Patricia na pumasok sa loob dahil sa takot. Paano kung mahalata ni Joseph na anak niya si Eva? Hindi alam ni Patricia kung paano siya magpapanggap na kalmado kapag nangyari iyon. Ngunit ayaw niya rin namang iwan ang kanyang anak. Malalim na huminga si Patricia bago binuksan ang pinto. Do or die, ika nga. Tumunog ang mga bells na nakasabit sa ceiling, dahilan upang mapalingon si Joseph sa kanya. Gulat na gulat rin si Joseph at ilang beses pa ngang nagpabalik-balik ang kanyang tingin sa mag-ina. Bago pa man makuha ni Joseph ang maling ideya, agad nang pinaliwanag ni Patricia sa guro ang sitwasyon. Wala akong kaidi-ideya na may koneksyon pala kayo ni Eva. Kalmadong sambit ni Joseph matapos ang saglit na pagkukwento ni Patricia. Napatango naman ng babae. Ano ba ang nangyari? It was an accident. Habang naglalaro ng soccer, nagkabanggaan sila ng isa niyang classmate at na-spray ng paa ni Eva. I'm really sorry for letting this happen. Malungkot na saad ni Joseph. Well,
Nangyayari naman talaga ang mga accidents at hindi mo naman rin ginusto yon. Ang mahalaga naidala agad siya sa klinik. Pwede ko na ba siyang iuwi? Mabilis namang napatango si Joseph at maingat na kinarga ang natutulog na bata. Ako na lang ang magmamaneho at ikaw na lang ang hahawak sa kanya sa kotse. Magta-taxi na lang ako pabalik dito. Offer ni Joseph. Ngunit bago pa man makasagot si Patricia, ay biglang marahas na bumukas ang pinto ng kwarto. Eva! Nagpapanik na singhal ni Danny nang makapasok ito sa kwarto. Pormadong-pormado pa ito at lalaking-lalaki ang dating dahil mukhang kagagaling lamang sa taping. Napatigil si Danny nang makita ang karga ni Joseph sa Eva. Mabilis na kinuwento ni Patricia ang mga nangyari sa kanyang asawa at dahil dito'y kumalma si Danny. Ako nang kakarga kay Eva. Maraming salamat, sir. Wika ni Danny saka binuksan ang mga braso niya upang kunin ang bata. Para namang nag-alinlangan si Joseph na ibigay si Eva, ngunit wala pa rin itong nagawa. Walang anuman. Tanging sagot ni Joseph sa katahimik na pinanood ang mag-asawang nagbubulungan. Agad na bumagsak ang kanyang balikat dahil sa isang mabigat na pakiramdam. Habang nasa daan, ay panay ang pagpapanik ng magkaibigan. Ngayon lamang kasi nila nalaman na ang lalaking naka one night stand ni Patricia noon ay siya rin palang teacher ni Eva. Siya nga, hindi ko naman alam kung anong itsura ng nakagawa ng anak mo noon. Malay ko bang siya pala ang teacher ni Eva? Depensa ni Danny sa kanyang sarili habang abala sa pagmamaneho. Napahimas na lamang si Patricia sa kanyang noo at napailing. Ano na naman kaya ang gustong patunayan ng tadhana? Ngayong pinagtuos na naman ang kanilang landas. Bakit ngayon pa kung hindi naman na pwedeng maayos ang lahat? Pagkarating sa kanilang bahay ay agad nilang inasikaso si Eva. Nagluto na rin sila ng chicken soup na makakain ng bata pagkagising nito. Mommy, Tito, I'm sorry for giving you trouble again. Balungkot na sambit ni Eva matapos magising. Ayan ka na naman, Eva. Ano ka ba? Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Kaya kahit araw-araw ka pa naming pagsilbihan, walang kaso yun. Malambing na sambit ni Danny. Teacher was so worried about me. Mahinang pahabol ng bata. Nagkatinginan naman ang dalawang magkaibigan nang banggitin na naman ni Eva si Joseph. Kukunin ko muna ang chicken soup. Bulong ni Danny upang bigyan ng private moment ang mag-ina. Don't worry anak, he's not mad pero sabi niya, magpahinga ka raw muna at wag munang papasok. Paliwanag ni Patricia sa kanyang anak. Napangiti naman si Eva dahil sa sinabi ng kanyang ina. Maingat niyang hinalikan ito sa noo. Mommy? Mahinang tawag ni Eva. Ano yun anak? Sagot ni Patricia. Napaiwas ng tingin si Eva na para bang nag-aalinlangan ito. Dumating naman si Danny na hawak ang isang bowl ng chicken soup na gawa nila kanina. I know Tito is not my real father and I love Tito Danny. Pero Mommy, where is he? Where is my real daddy? Napaawang ang bibig ni Patricia nang marinig ang tanong ng kanyang anak. Agad siyang napalingon sa kaibigan niyang muntikan pang mabitawan ang bowl dahil sa gulat. Alam naman nilang magtatanong si Eva balang araw, pero hindi nila inaasahang ganito kaaga nito hahanapin ang tunay niyang ama. Bakit mo naman natanong anak? Kinakabahang tanong ni Patricia. Because everyone has a daddy and I don't. If he hurt you before, I won't like him, but I just wanna know if he's still alive. Malungkot na sabi ni Eva.
Nanikip naman ang dibdib ni Patricia matapos marinig ang huling sinabi ng kanyang anak. He's still alive, Eva. Pero hindi na natin siya pwedeng guluhin. Kapag mas malaki ka na, pangako, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Inilapag naman ni Danny ang chicken soup upang i-comfort ang naluluha niyang kaibigan. Bigla namang naiyak rin si Eva at napayakap sa kanyang ina at tiyo. Naiinis si Patricia sa kanyang sarili dahil ni hindi niya magawang aminin kay Eva na ang lalaking hinahangaan niya ay ang sarili niyang ama. Ayaw itong mangyari ni Patricia dahil ayaw niya nang guluhin pa si Joseph at ang asawa nito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ni Eva kapag nalaman niya ang totoo balang araw. Pero tutuparin ni Patricia ang pangako niyang sasabihin niya ang lahat ng nangyari dahil may karapatan naman si Eva na malaman ang mga iyon pag nasa tamang edad na siya. Sa ngayon, tingin niya ay masyado pang bata si Eva para malaman ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa nakaraan nila ni Joseph. Sa kabilang banda naman, ay bagsak ang mga balikat ni Joseph habang naglalakad papasok sa mansyon ng kanyang mga magulang. Nakaupo ang kanyang ama at ina sa isang sofa at mainit ang mga titig sa kanya na para bang kanina pa siya inaantay ng mga ito. At talagang naka-uniform ka pang pumunta rito. Nangaasar ka ba? Galit na salubong ng ama ni Joseph habang nakatingin sa uniformeng pangguro na suot niya. May nangyari po sa school kaya hindi ako nakapagbihis. Malumanay na sagot ni Joseph. Pinapunta niyo lamang po ba ako para maliitin ulit? Biglang nalungkot ang mukha ng ina ni Joseph habang pinapanood siya nito. Ayaw mo ba talagang iwanan ng pagtuturo, anak? Alam mo naman kung bakit namin ipinagpipilitan ang negosyo sa'yo, di ba? Kasi wala ka ng ibang kapatid at ikaw lamang ang anak na daddy mo. Malambing na paliwanag ng kanyang ina. Napatingin naman si Joseph rito. Sa huli, napaiwas na lamang siya ng tingin dahil hindi niya kayang saktan ang kanyang ina. Ito po ang gusto ko, ma. Tanging sagot ni Joseph. Napahimas na lamang ng ulo ang kanyang ama habang naluluha naman ang kanyang ina. Naiintindihan ni Joseph na tumatanda na ang kanyang mga magulang at gusto nilang malaman na ang lahat ng ipinagpagura nilang kayamanan ay mapupunta sa kanilang anak. Pero ayaw itong mangyari ni Joseph dahil mas mahal niya ang pagtuturo. Sinusunod ko na po ang gusto niyo, Dad. Nag-asawa na ako. Akala ko po ba hindi niyo na ako kukulitin kapag naikasal na ako? At sa tingin mo ba, buhay pa kami kapag nasa legal age na ang anak mo? Anytime from now, maaari kaming bawian ng hininga, Joseph. Hindi na kami makapaghihintay sa mga magiging anak mo. Pagkatapos magsalita, ay galit na lumakad paalis ang ama ni Joseph. Nakita niya ang mga namumugtong luha sa mata nito, kaya naman napaiwas na lamang ng tingin si Joseph dahil sa kirot na kanyang nararamdaman. Matapang ang papa niya. Ngunit sa tuwing naiiyak ito, alam ni Joseph na sobrang sakit na ang kinikimkim nitong hinanakit. Nagtungo na lamang si Joseph sa kanilang garden upang magpahangin. Maya-maya, isang pares ng malambot na kamay ang marahang nagmamasahe sa kanyang likod. Hindi pa man lumilingon si Joseph, ay alam na niyang kamay ito ng kanyang ina. Ma, are you here to convince me again? Kalmadong tanong ni Joseph. Naupo naman ang kanyang ina sa kanyang harapan nang may malungkot na ngiti. Your father has been hurting, Joseph. Ako rin. Nasasaktan ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Napaiwas na lamang si Joseph ng tingin. I know, Ma. Pero hindi ko gustong bitawan ang trabaho ko. This is the only thing that I cherish for myself. This is where I found my life's purpose. Marami na ang nawala sa akin, Ma.
Ito na lang ang natitira sa akin. Pero anak, marami ring gustong ibigay ang daddy mo sa'yo. Lahat ng iyon, pinaghirapan niya noon para magkaroon ka ng magandang buhay kapag nawala na kami. Kung hindi mo tatanggapin ang gusto niya, paano kami makakapagpahinga? Napayuko si Joseph dahil sa lalim na pinanguhugutan ng kanyang ina. Pag-iisipan ko po, Ma. Sagot ni Joseph. Malungkot naman nang ngumiti ang kanyang ina bago niyakap si Joseph. Ilang araw matapos ang recovery ni Eva, ay nakabalik rin sina Patricia at Danny sa kani-kanilang mga photoshoot at tapings. Nag-hire na rin sila ng bagong katulong dahil mukhang hindi na nila kaya ang pagbabantay kay Eva, dala ng kanilang mga tumambak na appointments. Pagkatapos ng isa sa mga pinaka-nakakapagod na shoot ni Patricia, marahas niyang ibinagsak ang sarili niyang katawan sa sofa, dala ng pagod. Ngunit habang nagmumuni-muni, ay bigla niyang narinig ang boses ng anak niyang malakas na umiiyak. Napatayo si Patricia at napasilip sa labas kung saan karga-karga ni Danny si Eva at kasunod nila ang bagong katulong. Danny, anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Patricia. Bago sumagot, ay pinaubaya na muna ni Danny sa katulong ang bata. At agad niya na nga itong kinarga papasok sa kwarto. Napabuntong hininga naman si Danny, saka napahimas ng ulo. Iyak nang iyak si Eva kasi nagpaalam si Joseph kanina na magre-resign na raw siya sa pagtuturo. Maging si Patricia ay nagulat sa kanyang narinig. Really? Bakit daw? Hindi makapaniwalang tanong ni Patricia. Alam niya kasing passion ni Joseph ang pagtuturo. Abay, hindi ko alam. Hindi nga sinabi ang dahilan eh. Nagpaalam lang siya sa mga bata. Ay, teka nga. Di ba may lakad ka mamayang gabi? May isusuot ka na ba? Nanlaki ang mga mata ni Patricia nang maalala ang grand ball na siyang dapat niyang daluhan mamayang gabi. Talagang nawala na ito sa kanyang isip, kaya naman hindi pa siya nakahanap ng isusuot. Dahil dito, nagmamadali silang umakyat sa kwarto ni Eva upang patahanin ang bata at nang maasikaso na nila ang isusuot ni Patricia. Buti na lang at may hindi pa pala ako nagagamit na dress. Sambit ni Patricia habang mini-make-upan na siya ni Danny. Naku, ikaw talaga. Kung hindi ko pa pinaalala, makakalimutan mo na sana. Sermo ni Danny. Natawa naman si Patricia sa kanyang kaibigan. At habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin, ay bahagya siyang nalungkot. Oh, anyari sa'yo? Singit ni Danny. Nagtama ang tingin ng magkaibigan sa salamin. Danny, gusto ko nang tumigil sa pagpapanggap. Gusto ko nang lumipat ng ibang bansa at bigyan si Eva ng mas maayos na buhay. Alam mo yun? Yung hindi na namin kailangan na magpanggap. Kailan kaya mangyayari yun? Natigil naman si Danny sa kanyang ginagawa at napatingin sa kanyang kaibigan. Alam mo namang susuportahan ko ang lahat ng desisyon mo. Kung maisipan mong sirain ang karir mo, abay, G na G rin ako. Natatawang sambit ni Danny. Napangiti naman si Patricia sa kamarahang tinapik ang braso ng kanyang kaibigan. Napakaswerte niya talaga dahil nakakilala siya ng isang katulad ni Danny. So, anong ibig sabihin nito? Nag-aaya ka na ng divorce sa ganda kong to? Asar ni Danny sabay hawi ng kanyang invisible long hair. Natawa naman si Patricia at napailing. Malay mo, mahanap mo sa ibang bansa ang lalaking para sa'yo. Hay nako, sana nga. Babirong saad ni Danny at nagtawanan na lamang sila ni Patricia. Pagkatapos maghanda ay hinatid na nga ni Danny si Patricia sa venue. Pagpasok pa lamang ni Patricia ay marami na ang napalingon sa kanya. Kaya naman bahagya siyang nahiya.
Napalingon si Patricia sa paligid upang sana ay hanapin ang kaibigang nag-imbita sa kanya. Ngunit ibang tao ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang taong hindi niya inaasahang makita sa araw at lugar na iyon. Hindi kalayuan sa kanya, nakatayo si Joseph hawak ang isang wine glass at abala sa pagkikipag-usap sa mga ibang guests. Natigil ang binata sa pagsasalita nang makita si Patricia. Patricia, I'm so glad you came! Naagaw naman ng isang babae ang atensyon ni Patricia, dahilan upang maputol ang tinginan nila ni Joseph. Agad siyang hinila palayo ni Kate upang ipakilala sa kanyang mga kaibigan. Napaisip naman si Patricia. Bakit kaya nandito si Joseph? Alam niya kasi ang event na ito ay para sa mga business elite ng bansa at naimbitahan lamang siya dahil kaibigan niya si Kate na siyang nag-organize nitong event. Ibig sabihin ba nito, nag-resign si Joseph sa pagtuturo dahil muli na siyang babalik sa pagnenegosyo? Kanina ka pa nakatingin kay Mr. Toralba. Gwapo, no? Bulong ni Kate sa kanyang kaibigan. Hindi ah. Hindi ako nakatingin sa kanya. Tarantang sagot ni Patricia. Pilyang ngiti lamang ang iginanti ni Kate kay Patricia bago muling nag-focus sa event. Maraming performers ang nagpresenta sa harapan dahilan upang maging entertaining ang event. Ngunit dahil okupado ang isip ni Patricia sa maraming bagay, naisipan niyang umexit muna at magpahangin. Sa likod ng magarabong event hall ay mayroong garden kung saan mayroon ring mga mauupuang mga bench. Dito na naupo si Patricia habang pinapanood ang madilim na langit. Naboring ka ba sa event? Isang boses ng pamilyar na lalaki ang nakakuha sa atensyon ni Patricia. Agad namang bumilis ang tibok ng puso niya nang maupo ito sa kanyang tabi. Hindi suot ni Joseph ang salaming lagi niyang suot, kaya naman mas lalong nangibabaw ang gwapo nitong muka. Bigla namang namula ang pisngi ni Patricia dahil sa naisip. Kamusta pala si Eva? Iyak nang iyak kasi siya kanina at mukhang nahirapan silang iuwi. Napangiti si Patricia dahil sa tanong ni Joseph. Nahirapan na rin kaming ipatahan kanina. Buti na lang at nakatulog. Ikaw naman kasi, bakit ka bigla kang nagsabi na magre-resign ka? Favorite ka pa naman ng bata. Paliwanag ni Patricia sa kanilingon si Joseph. I had to take over my father's business. Ayoko naman sanang huminto sa pagtuturo eh. I love teaching. At napamahal na rin ako sa mga estudyante ko. Pero, I guess, kailangan ko na lang magsakripisyo para maging masaya sila mama. Paliwanag naman ni Joseph. Napalingon naman ulit si Patricia sa kanyang katabi. Alam kong magiging worth it ang sakripisyong ginawa mo. Napangiti si Joseph dahil sa sinabi ni Patricia. Ngunit hindi pa man siya nakakasagot, ay naunahan na siya ng isang malakas na boses ng lalaki. Bro, seriously? Nakikipag-date ka ngayon matapos mo akong iwanan sa mga matatandang yun? Naghahanap ka na ba ng totoong asawa ngayon? Inis na sambit na Cleo. Napalingon naman si Patricia sa nagsasalita. At ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata nilang lahat nang magtama ang tingin nila ni Cleo at Patricia. Kumunot ang noon ni Patricia na para bang sinusuri nito si Cleo. Ilang santo ata ang natawag ni Cleo sa pagdadasal na sana ay hindi siya makilala ni Patricia. Ngunit mukhang hindi ito tumalab. Clarissa? Kamukha mo si Clarissa. At teka, anong ibig mong sabihin sa totoong asawa? Napalunok na lamang ng laway si Cleo sa kaagad na tumakas paalis. Dahil dito,
Napalingon na lamang si Patricia sa kanyang katabi at napahimas naman ng ulo si Joseph. Yung si Clarissa na nakita mo, siya yun. My friend is disguising himself as my wife dahil gawa-gawa lang namin ang identity ni Clarissa. It was for the sake na may maipresenta ako sa mga magulang ko. Maikling paliwanag ni Joseph. I hope this remains a secret between us. Ayaw kong maikasal sa kahit na kanino. Napaawang na lamang ng bibig si Patricia dahil sa nalaman. All this time, ang babaeng pinagsaselosan niya pala ay isa talagang lalaki. Hindi tuloy maiwasan ni Patricia ang mainis sa kanyang sarili. Tumayo si Joseph at inayos ang kanyang coat. Babalik ako, Patricia. May tuturuan lang ako ng leksyon. Pabirong sambit ni Joseph na aalis na sana upang hanapin si Cleo. Si Eva! Napatigil sa paglalakad si Joseph dahil sa malakas na boses ni Patricia. Nilingon niya ang kanyang kasama at takang tinitigan ito. Anak mo si Eva, Joseph. Kumunot ang mga noo ni Joseph dahil sa gulat. Bakas ang pagiging lito ni Joseph dahil ang alam niya ay si Danny ang ama ni Eva at stepmother lamang nito si Patricia dahil kinasal ito kay Danny. Tumayo si Patricia upang sana ay mas maayos na makausap si Joseph. Ngunit dahil sa pagring ng kanyang cellphone ay natigil siya. Patricia, nasaan ka? Andito ako sa labas. Dalian mo na at umalis ka na sa lugar na yan dahil papunta na sa'yo ang mga reporters. Kumunot ang noon ni Patricia dahil sa sinabi ni Danny. Teka, anong nangyayari? Bakit papunta sila sa akin? Usap-usapan tayo ngayon sa social media dahil may nag-post ng mga picture mo noong buntis ka. Pinagpipiestahan na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Eva dahil sa narinig. Gusto niya pang makausap si Joseph, ngunit wala ng oras para doon. Walang alinlangan siyang kumaripas ng takbo paalis at naiwan naman si Joseph na gulo ang isip. Pagkarating sa kotse ni Danny, ay agad na pumasok si Patricia. Dahil sa kanyang suot, ay madali siyang nakilala ng mga reporter na nasa harapan ng event. Kaya naman, nagsitakbuhan ang mga ito papunta sa kanya. Pinaharurot naman ni Danny ang kotse at matagumpay silang nakalayo sa mga tao. Nang makarating sa kanilang bahay, ay agad na nilock ni Danny ang gate at sinara ang mga bintana. Yaya, huwag mong bubuksan ng mga bintana at bantayan mo rin si Eva. Seryosong bilin ni Danny na agad namang sinunod ng katulong. Nagtungo naman si Danny sa kanyang kaibigan na abala sa pag-iyak habang nagbabasa ng mga comments patungkol sa kanila ni Danny sa social media. Halo-halo ang mga ito at ang ilan ay masasakit pa ang mga binabatong salita sa kanila. Agad na inagaw ni Danny kay Patricia ang cellphone na hawak nito. Danny! Singhal ni Patricia ngunit hindi binigay ni Danny ang cellphone. Mas lalo ka lamang masasaktan kung babasahin mo ang mga sinasabi nila. Seryosong saad ni Danny. Instead, mag-isip na tayo ng kung ano ang gagawin natin simula ngayon. Kahit ipahanap natin kung sino ang nag-post ng mga picture na yon, wala na rin naman tayong magagawa dahil alam na ng mga tao na hindi ko totoong anak si Eva at ikaw ang totoo niyang ina. Wala pa rin sa tamang pag-iisip si Patricia dahil unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Ang lahat ng pangarap na pinaghirapan niyang abutin ay nasira lamang sa isang iglap. Okay naman noon. Bakit ngayon kung kailan payapa na sana nating tatapusin ang lahat? Saka pa nagkakagulo. Napahawak si Danny sa magkabilang braso ni Patricia upang matauhan ito. This is the sign na kailangan na nating huminto sa kasinungalingang ginawa natin, Patricia. Masakit rin sa akin
Dahil alam kong kung ano-ano na namang mga comments ang natatanggap ko sa mga tao. Pero wala tayong magagawa. Siguro, ito na ang hudyat para itigil na natin ang mabuhay ng puro kasinungalingan. Napahimas na lamang si Eva sa kanyang ulo, saka naupong muli sa kanyang kama. Papatahin talaga ako ni Daddy sa oras na makarating sa kanyang balita. Ilang araw na hindi humupa ang issue tungkol sa modelong itinatago ang anak na walang ama at sa isang aktor na isa pala talagang bakla. Isa-isang nawala ang mga offers na natatanggap ng magkaibigan dahil nagsisiatrasa na sila simula nang nagkaroon ng issue. Halos hindi rin sila makalabas ng bahay dahil sa dami ng reporters na nag-aabang sa kanila. Maging si Eva ay hindi makapasok sa school dahil natatakot ito sa mga reporters. Talagang wala silang pinipiling target at gagawin ng lahat para lamang may mapublish. Napabuntong hininga na lamang si Danny matapos matanggap ang tawag ng kanyang ama na nagbitaw ng mga masasakit na salita sa kanya dahil sa pagiging bakla. Napalingon naman siya sa kanyang kaibigan na para bang wala na sa sarili at tulala na lamang. Naayos ko ng passport na Eva. Aalis tayo dito sa Pilipinas. Saad ni Danny. Marahang tumango si Patricia habang tulala pa rin sa sahig. At dahil dito ay nainis na nga si Danny. Agad niyang nilapitan ang kanyang kaibigan at hinawakan ang magkabilang braso nito. Pull yourself together, Patricia. Ngayon ka pinakakailangan ni Eva. Galit na sambit ni Danny. Tuluyan namang naiyak si Patricia dahil doon. Wala akong kwentang ina, Danny. Patricia, kahit anong iyak pa natin, wala na tayong mababago. Tama ka at nagkamali tayo pero ngayong nasa gyera na tayo, susuko ka na lang ba? May anak ka, Patricia. May inaanak din ako. Hindi tayo pwedeng magpatalo, okay? Alam mo, huhupa rin itong issue na to, overtime. Kaya mamamalagi na lang muna tayo sa ibang bansa at lalayo sa lahat. Paliwanag ni Danny. Sa pagkakataong ito, ay napayakap na lamang si Patricia sa kanyang kaibigan, saka ibinuhos ang mga natitirang hinanakit nito. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat kay Danny sa lahat ng nagawa nito para sa kanila ni Eva. Pagkatapos mag-usap ng dalawang magkaibigan, ay nagtungo naman si Patricia sa kanyang anak. Bakas ang lungkot sa mukha ni Eva. At nang makita niya si Patricia, at dali-dali itong lumapit upang yakapin ang kanyang ina. Mommy! Umiiyak na sambit ni Eva habang nakayakap sa bewang ni Patricia. Napayakap naman si Patricia sa kanyang anak at dahil dito ay parabang muling nanumbalik ang lakas ng kanyang loob. Pasensya na anak, dahil sa akin, ang gulo ng buhay natin. Naluluhang sambit ni Patricia sa kanyang anak. Mommy, I don't really care. But I don't want to see you sad. It hurts me too. Umiiyak na sambit ni Eva. Marahan namang hinagod ni Patricia ang likod ng kanyang mahal na anak. Sa puntong iyon, pinangako niya sa kanyang sarili na ititigil niya ng mamuhay ng nag-aalala sa maaring sabihin ng ibang tao sa kanya. Simula ngayon, mabubuhay siya ng totoo sa kanyang sarili at iniisip lagi ang kapakanan ng kanyang anak. Kinabukasan, payapang nagbe-bake ang mag-ina sa kusina nang biglang kumaripas ng takbo si Danny papunta sa kanila. Panoorin niyo tong balita! Bilis, bilis! Tarantang tawag ni Danny sa kanila. Agad namang napapunas ng kamay sina Patricia at Eva saka nagmamadaling pumunta sa sala kung saan nakabukas ang kanilang flat screen TV. Bumungad sa kanila ang mukha ni Joseph
na kasalukuyang nagpapa-interview sa isang noontime talk show. Diyos ko, bakit nasa TV si Joseph? Kinakabahang saad ni Patricia. Tahimik na nanood lamang silang lahat. Ang mga tanong ay halos tungkol kina Eva at Patricia. So, you're saying na anak mo ang dinadala ni Patricia sa picture na yan? Tanong ng host. Tumango naman si Joseph. Yes. Sagot ni Joseph. Hindi ba't ilang araw nang kalat sa social media ang issue na to? Bakit bigla kang lumitaw ngayon? Muling tanong ng interviewer. Huminga lang malalim si Joseph bago magsalita. Dahil hindi ko na kaya pang basahin ang mga sinasabi ng tao tungkol kay Patricia at sa kaibigan niya. I just came here hoping na ang mga sasabihin ko ay makapagbubukas sa isip ng mga taong basta-basta na lamang nagbibitaw ng masasakit na salita. I met Patricia 5 years ago, pero hindi ko alam na nagkaroon pala ako ng anak sa kanya. To be honest, walang kasalanan si Patricia. If she had the choice, alam kong sasabihin niya ang totoo pero our paths did not cross again. Until recently, nung nalaman ko ang totoo, saka naman pumutok ang balitang ito. I started to look back and eventually, naintindihan ko rin kung ano ang nangyari. I'm here to protect Patricia from all of your allegations. Hindi siya tulad ng mga masasakit na salitang binibitawan niyo sa social media. Tao lamang rin siya at natatakot rin. She was scared of being judged, just like what you have done recently. Sa totoo lang, may choice naman siyang ipalaglag ang bata noon, pero hindi niya ginawa. Walang taong perpekto. So I ask everyone to open your minds at itigil na ang pambabash sa mga taong wala namang masasamang ginawa sa inyo. Kung nanonood man kayo ngayon, Patricia and Eva, I'm sorry. Dahil ngayon lamang ako nagparamdam. Naging abala ako sa pag-aalam sa kung ano ba talaga ang nangyari noon. I also prepared a lot of this day, Eva. Daddy will see you soon. Napalingon si Patricia sa kanyang anak na ngayon ay nakatingin rin sa kanya at para bang nagtatanong kung totoo ang sinasabi ni Joseph. Marahang hinaplos ni Patricia ang buhok ng kanyang anak saka masayang ngumiti. Balak sana naming ipakilala siya sa personal pero mukhang hindi na nakapaghintay ang daddy mo. Natatawang sambit ni Patricia sa kanyang anak. Teacher is my daddy? Masayang tanong ni Eva. Tumango naman si Patricia bilang tugon. Oo anak, siya ang daddy mo. Masayang napayakap si Eva sa kanyang tito at mami dahil sa tuwa. Nagdulot naman ito ng mainit na pakiramdam kina Danny at Patricia, dahilan upang maluha sila. Pagkatapos panoorin ang noontime talk show, ay nagpatuloy na uling mag-bake ang mag-ina at maya-maya pa, "O ayan, tapos na. Tawagin mo na si Tito Danny mo anak, para makapagmerienda na tayo." Agad na kumaripas ng takbo si Eva paakyat sa kwarto ng kanyang Tito Danny. Habang nasa harapan ng bintana, malalim na huminga si Patricia. Ilang araw nang sarado ang kanilang mga bintana sa takot na baka may mga paparatsing nasa paligid. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, napatunayan na ni Patricia sa kanyang sarili na magpapakatotoo na siya at hindi nahahayaang mapangunahan pa ng mga opinyon ng ibang tao ang kanyang buhay. This is it, Patricia, ang simula ng bagong yugto. Saad ni Patricia sa kanyang sarili, saka binuksan ang kurtina ng bintana. Bumungad sa kanya ang magandang sinag ng araw na malapit ng lumubog. Maganda ang kahel ng mga ulap. Para bang nagdudulot ito ng kalmadong pakiramdam kay Patricia. Napangiti naman si Patricia dahil doon. Ngunit agad na naagaw ng isang kotseng kararating lamang sa labas ng kanilang gate ang kanyang atensyon. "Reporters na naman ba to?" tanong ni Patricia sa kanyang sarili.
Ngunit iniluwa ng kotse ang isang pamilyar na lalaki. Napaawang ang bibig ni Patricia nang makita si Joseph. Bihis na bihis ito at may hawak pang 2 bouquet sa isang kamay. Nang magtama ang tingin nila, ay matamis itong ngumiti saka kumaway kay Patricia. Napakabilis man ng pagtibok ng puso ni Patricia, ay dali-dali siyang bumaba upang pagbuksan ng gate si Joseph. "Hi!" Nakangiting sambit ni Joseph nang sa wakas ay magkita na rin sila ni Patricia. Parang bihis na bihis ka ata. Pasok ka." Sagot ni Patricia. Tulad ng sabi ng dalaga, ay pumasok nga si Joseph sa gate. Well, I have to look presentable. Ito ang unang beses na magpapakilala ako kay Eva bilang daddy niya. Do you think I dress up too much? Kabadong sambit ni Joseph. Natawa naman si Patricia saka umiling. No, sigurado akong matutuwa si Eva na makita ka ulit." Napangiti si Joseph saka inabot kay Patricia ang malaking bouquet ng bulaklak. Napatingin naman siya sa maliit na version nito at para bang natuwa nang maisip na para ito kay Eva. "Thank you. Tara, pasok na tayo." At inabot na nga ni Patricia ang kamay ng kinakabahang si Joseph saka pumasok sa loob ng bahay habang hawak-hawak pa rin ito. Kasalukuyan nang nakaupo sina Danny at Eva sa mesa nang dumating ang dalawa. Agad na napansin ni Eva ang kanyang ama, dahilan upang excited itong bumaba at tumakbo papunta sa kanila. Daddy! Daddy! Sa sobrang saya ni Eva, ay nagtatalon pa ito sa kanilang harapan dahilan upang matawa ang mga nakakatanda. Lumuhod naman si Joseph upang ibigay kay Eva ang maliit na bouquet. Yay! The first flower that I received came from my daddy! Natawa naman si Joseph saka kinarga si Eva. Naku ha, hindi ako informed na reunion niyo pala ngayon. Oh, ano pang hinihintay mo, Joseph? Maupo ka na at kumain na tayo. Gawa ito ng mag-ina mo. Wika ni Danny, saka nagsimula na ngang mag-slice ng cake. Dati ay kontento na si Eva na makitang masaya silang kumakain ng sabay nila Eva at Danny. Para sa kanya, sila lang ang pamilyang kailangan niya na mapaghuhugutan niya ng lakas. Pero ngayon, habang nakikita niya ang mga genuine na tawanan ng mag-ama, pati na rin ni Danny, na para bang proud sa kanya sa pagiging matapang. Sa pagkakataong ito, nasabi ni Patricia sa kanyang sarili na ganito pala ang tunay na definasyon ng saya. Nanatili si Joseph sa kanilang bahay upang mag-spend ng quality time sa kanilang anak. Matapos basahan si Eva ng isang storybook, parehong napatayo sina Patricia at Joseph na nakahiga sa magkabilang sida ng bata. Bago umalis at patayin ang ilaw, ay inayos muna ni Joseph ang kumot ni Eva, saka hinalikan ito sa noo. Napangiti naman si Patricia bago na una nang bumaba ng sala. "Dito ka na lang kaya matulog. Marami namang damit si Danny na kakasya sa'yo. Malalim na kasi ang gabi." Offer ni Patricia. Okay lang ba? Nakangiting sagot naman ni Joseph. Tumango si Patricia. "At least, bukas nandito ka pa rin paggising ni Eva." Nagtungo si Patricia sa mesa kung saan naiwan pa ang mga laruan ni Eva at isa-isa itong pinulot. Ngunit pagkalingon niya, ay muli niya rin naman itong nabitawan dahil sa gulat. Teka, bakit ka nakaluhod?" Kinakabahang tanong ni Patricia. Sa harapan niya kasi, ay nakaluhod ang isang tuhod ni Joseph na para bang magpo-propose itong magpakasal. Hawak rin nito ang isang box na naglalaman ng isang napakagandang singsing. I'm proposing, Patricia. Are you perhaps uninterested?
Tanong ni Joseph na ngayon ay kinakabahan na. Napaisip naman si Patricia habang nakatitig sa lalaking nasa harapan nito. Maraming bagay ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ka naman siguro nagpapakasal lang dahil kay Eva, right? Napangiti naman si Joseph. Of course not. Akala mo ba makukontento lang ako na hanggang child support lang ako? Akin ang bata, sa akin din dapat ang nanay. Natawa na lamang si Patricia dahil sa huling sinabi ni Joseph at talagang nagawa pa nitong magbiro. I've been in love with you. At alam kong alam mo naman yun. From the first time I saw you in Italy, I was mesmerized. I fell in love again nang magkita ulit tayo sa isang club, sa museum, at sa Siargao. Pero pagkatapos ng 5 taon na hindi tayo pinagtagpo ulit, ikaw pa rin ang gusto ko at parehas pa rin ang nararamdaman ko hanggang ngayon. I don't think I'll ever fall in love again unless it's you, Patricia. So, will you be my lawful wife? Naluha na nga lamang si Patricia dahil sa sinabi ni Joseph. Ilang beses silang pinagtagpo noon at sa bawat pagkakataong iyon, ay nakakaramdam ng nakakakiliting sensasyon si Patricia sa kanyang puso tulad ni Joseph. Hindi niya maiwasan ang maiyak dahil sa dami ng pinagdaanan nila bago tuluyang makarating sa puntong ito. Yes, Joseph, I'll be your lawful wife. Naluluhang saad ni Patricia saka inilahad ang kanyang kamay. Baka sa mukha ni Joseph ang saya na hindi niya magawang ipaliwanag. Marahang hinalikan ni Joseph ang likod ng palad ni Patricia bago maingat na isinuot ang singsing sa daliri nito. Natawa naman si Patricia dahil saktong-sakto sa kanya ang singsing. Pagtayo ni Joseph, ay agad siyang napayakap kay Patricia at hindi na nga napigilang halikan ito. Tinugunan lamang ni Patricia ang mga halik ni Joseph at dinamdam ang masayang pagkakataong iyon. Kinabukasan, masayang nag-almusal ang lahat ng sabay-sabay. Inasikaso na rin nila Patricia ang mga annulment papers upang makapaghanda sa kanilang kasal ni Joseph. Naku congratulations sa inyo. Ipagdasal mo talaga na sana ay mahanap ko ang kapalaran ko sa Canada. Napayakap si Patricia kay Danny na ngayon ay papasok na sa departure area. Napagdesisyonan ni Danny na makipagsapalaran sa ibang bansa at simulan ang sarili niyang negosyo. Mag-iingat ka, Danny. Huwag mong kakalimutang tumawag sa amin, ha? Naluluhang saad ni Patricia. Ito kasi ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila ng kanyang matalik na kaibigan. Tito Danny, I will miss you po. Wika ng umiiyak na si Eva bago niyakap ang kanyang tito. Hindi na napigilan pa ni Danny ang maiyak dahil sa sitwasyon. Ano ba yan? Pinapayak niya naman ako eh. Nasira na tuloy ang makeup ko. Biro niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Take care, Danny. Kung may maitutulong kami sa'yo, don't hesitate to call us. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mag-ina ko noong mga panahong wala ako sa tabi nila. Tumango si Danny, saka nakipagkamay kay Joseph. Ikaw nang in charge dyan ngayon, ha? Wag na wag mong papayakin ang kaibigan ko. Banta ni Danny, dahilan upang matawa na lamang sila. Tuluyan na ngang umalis si Danny. Ilang oras pagkatapos magpaalam sa kanya, ay parabang hindi pa rin sanay ang mag-ina na wala ang kanilang kwelang tito at kaibigan. Gayunpaman, kailangan nilang maging matatag dahil hindi pa dito natatapos ang agenda nila para sa araw na ito. Ready na kayo? Tanong ni Patricia sa kanyang mag-ama bago pumasok sa main entrance ng kanilang mansyon, kung saan nag-aantay ang kanilang mga magulang. Tumango si Joseph
at hinawakan ang kamay ni Patricia habang karga si Eva. Tuluyan na ngang pumasok ang tatlo at nagsimula na ngang mag-usap tungkol sa kasalang magaganap. Hindi inaasahan ni Patricia na magiging smooth ang lahat dahil alam niyang malaki ang posibilidad na magagalit ang kanyang ama dahil matagal niya nang iniiwasan ang makausap ito. Pero matapos nilang masagot ang ilang katanungan nito, ay binigay rin nito ang kanyang basbas sa kanila. Sa mga magulang naman ni Joseph, ay hindi naging mahirap dahil sa katunayan ay excited rin silang makilala si Eva. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpatuloy na nga sila sa paghahanda para sa kanilang kasal. After 2 months, ikinasal na nga rin sila at nanirahan sa sarili nilang bahay. Muling nanumbalik ang mga offer kay Patricia na muling maging model. Ngunit sa pagkakatawang ito, ay tinanggihan niya na iyon dahil gusto niya nang ibigay sa kanyang pamilya ang lahat ng kanyang atensyon simula sa araw na iyon. Pagkatapos ng 2 taon, nanatiling payapa ang kanilang tahanan. Nadagdagan pa nga ng mga taong nasa kanilang paligid. Nakakilala sila ng mga bagong tao na nagsilbing kanilang mga mabubuting kaibigan at karamay. Pare kailan niyo balak na sundan si Eva? Pabirong asar ni Marco, isang business partner ni Joseph, na ngayon ay bumisita sa kanila. Tumawa muna si Joseph bago tinamaan ang bola ng bilyard. Ikaw talaga, Marco, kung ano-anong tinatanong mo kay Joseph. Suway ni Claire, ang asawa ni Marco. Natawa naman ang lalaki, saka muling bumaling kay Joseph na para bang naghihintay pa rin ng sagot. As much as I want it, ayaw ko namang nakikitang nahihirapan ang asawa ko. Hindi biro ang pagiging housewife, kaya kung ayaw ni Patricia, hindi ko siya pipilitin. Okay na muna siguro si Choco, yung pusa namin. Malumanay na sagot ni Joseph. Natawa naman si Patricia at Claire sa sagot ni Joseph. Nagkatinginan sina Claire at Patricia at Marco na para bang nag-uusap sila gamit ang kanilang mga mata. Para namang binalot ng kaba si Patricia, kaya naman napakunot ang noo ni Joseph. Is there something wrong? Taka niyang tanong sa 3 niyang mga kasama. Sakto namang dumating si Eva kasama si Johnston, ang anak ng mag-asawang Marco at Claire. Tumatakbo sila na para bang excited ibigay kay Joseph ang isang misteryosong box. Daddy, it's a gift from Mommy. It's for you daw po. Saad ni Eva. Eva, di ba sabi ko na hindi muna natin ibibigay kay Daddy? At pipigilan pa sana ni Patricia ang kanyang anak, ngunit ngumiti lamang ito. Napangiti naman si Joseph dahil sa reaksyon ni Patricia. Malayo pa naman ang birthday ko Bakit may ipag-gift na kayo? Natatawa niyang saad saka maingat na binuksan ang karton. Hindi naman ito prank, right? Tanong ni Joseph habang nakatingin sa kanyang anak. Umiling naman si Eva. Pagkabukas ni Joseph ng box ay nahulog sa sahig ang isang piti. Taka itong pinulot ni Joseph, saka masuring tinitigan ang mga linyang nakaukit doon. Nang sa wakas ay ma-realize niya na kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata at gulat na napatingin sa kanyang asawa. You're pregnant? Nakangiting tanong ni Joseph. Napahiyaw naman ang mag-asawang nasa gilid nila dahil sa saya. Sa wakas, nasabi rin nila kay Joseph ang magandang balita. Oo, sorry at ngayon ko lang sinabi. Kinakabahan kasi ako. Nahihiyang sagot ni Patricia. Masayang lumapit si Joseph kay Patricia, saka maingat itong niyakap. Panay ang pagtawa nito at tila ba daig pa ang nanalo sa loto sa sobrang saya.
Yay! I'll have a little brother or sister soon. I'm so excited! Sambit ni Eva sa kanyang kalaro, saka sabay silang nagtatalon sa tuwa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noon, kasama na ang mga pangarap na isinakripisyo nilang mag-asawa, hindi inasahan ni Patricia ang naging reaksyon ng lahat. Dahil sa dati niyang experience, nagkaroon siya ng bahagyang takot at na-intimidate sa ideyang magiging isa na naman siyang ina sa panibagong bata. Natakot siya dahil baka hindi sapat ang kanyang kakayahan at magkamaling muli. Pero ngayon, habang pinapanood ang lahat, ay nawala ang lahat ng pangamba sa isip ni Patricia.